Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Makikinig ako sa iyong reklamo. Mabigyan po ng tulong po yung pamangkin ko po sa pag-ano po ng mga magulang niya po sa kanya. Pananakit po. Hindi naman po namin totaling sasaktan yung bata kung tama po yung ginawa. New Year's po, umiiyak, tinuktukan po siya ng tampo. Pinabol po nila hanggang kalsada, nahuli po nila yung bata, inano po yung likod, inano po sa lupa, ingungod-ngod daw po. Bilang isang ina, sino po bang ina ang gustong saktan ng ibang tao ang anak? Diretsahang pag-uusap ito. Bakit tinatawag siyang pokpok ng sarili niyang ina at ama? Wala awa po ko sa bata kasi po iba na po yung iniisip ng bata. Nagano na po siyang magpakamatay, ganun po. Sa akin lang kasi, there's always two sides of the stories. Yun ang gusto ko malaman. I don't know the answer yet. I'm very patient. Lagi ako napapagsabihan ng mami ko na kinakampihan ko pa daw yung mga tao. Sabi ko, hindi ako kumakampi. Gusto ko lang marinig yung mga buong kwento. Because pwede ng isang parent sobrang strict. Then we hear na yung bata, normal yan, tatakbo sa, let's say, tita. Favorite tita, ninang, magsusumbong. Does that necessarily mean na masama yung parents? The question is, hanggang saan ka pwede kumilos as an act of love? What are your boundaries? Diba? Pwede mo bang iako sa'yo as a tita na obligasyon mo yon, pero may parent siya? You want a good country? May cost yan. You have to pay the right taxes. You have to care, di ba? You can cheat in taxes. So you cannot also cheat accountability. So you want better roads, you want better government, you want better education. May cost yun. Magbayad tayo ng tama. Siyempre, special day po ito dahil birthday ni Ate Pia. At wala siyang kaalam-alam. Extraordinary woman. So, let's see what happens. It's going to be a happy episode because we have her whole team, we have her family. What's going to happen exactly, hindi ko mawari. 3, 2, 1! At siyempre, hindi mawawala ang Alan Pia Pick. Parati ko sinasabi na lahat ang nagpupunta ho dito sa ating studio ay merong mga natatanggap na regalo, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos sa Alan Pia Pick. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay matanan. Ako po si Boy Abunda. Ito po ang interrogation room. Dito po natin kinakausap ang nagrereklamo at saka ang inirereklamo sa face-to-face. Pag kinakausap ko po ang nagrereklamo, ang inirereklamo ay naroon sa viewing room. Samantala, sa main studio naman, naroon ang ating audience, Kuya Alan, Ate Pia, nagmamasid at nakikinig sa mga salaysay ng mga taong involved dito sa case-to-face. So, 3 lugar po yan. Ito po ang setup ng case-to-face dito sa Cayetano in Action. Arlene, makikinig ako sa iyong reklamo laban kay Karen. Ako po ay dumulog dito upang mabigyan po ng tulong po yung pamangkin ko po sa pag-ano po ng mga magulang niya po sa kanya. Pananakit po. Sigurado ka ba na sinasaktan ang iyong pamangkin? Opo, sa amin po sila nakatira dati. Bata pa lang po yan, nakikita ko na po yung trato nila doon sa bata. Hindi po ako natutuwa. Siya po kasi yung panganay.
Bilang panganay po, naiintindihan ko po siya po yung mas makakaano po sa mga kapatid niya. Kaya lang po, wala na po siyang laya bilang bata. Kasi po sa kanya na po nakaatang yung mga responsibilidad po bilang anak. Ang iyong asawa ay kapatid ni Karen. Opo. Ang iyong pamangkin ay 14 years old. Opo. Problema daw talaga nila ang iyong pamangkin. Lumalayas, nagbabarkada, tumira nga daw isang beses sa bahay mo. Ano ba talaga ang totoo? Dahil iba ang naririnig naming kwento mula sa mag-asawang Karen at Daniel. Ang gusto po nila lahat po, si po yung gumagawa. Hindi totoo yan. Like po yung sa ano po ng pag-ano po sa mga kapatid niya. Kaya lang po, ang inaano ko po talaga, itrato po nila dun sa bata. Hindi naman daw nila binubugbog, hindi naman daw nila sinasaktan ng todo, pinapalo daw pag nagkakamali. Ano bang nakita mo? Anong klaseng pananakit na ikay dumulog dito sa Kaitanen Action? New Year's po, nag-video call po sa akin yung bata. Umiiyak po. Yung pong tito niya po, tinuktukan po siya ng tabo. Doon po, awang-awa po ko kasi po New Year's po yun eh. Na yung bata po umiiyak. Sinong tiyo, kapatid ng kanyang Papa po. ama? Opo. Tapos po, yung sa nangyari po sa amin sa barangayan po, yun po yung galing po ako sa trabaho, may nagbalita po sa akin na pinag-anong po nilang magkaibigan po eh. Sinong magkaibigan? Si Karen po, tsaka po yung kaibigan po niya. Anong ginawa nila sa bata? Ano po, hinabol po nila hanggang kalsada. Then nung nasa kalsada na po, nahuli po nila yung bata, inano po yung likod, inano po sa lupa, ingungod daw po. Hindi po Ng totoo yun. sarili niyang ina? At Nandun po, kaibigan? opo. Alam mo ba kung bakit? Matigas daw po ang ulo. Hindi po pinagtulungan. So pag kinakausap mo si Karen ng ganito, bakit mo sinasaktan? Hinayaan mong pinalo ng tabo. Yes. Ano ang sinasabi ni Karen sa'yo? Eh, sinasabi po niya, matigas po daw ang ulo. Pero yung pananakit po, hindi na po tama. Yung pwede naman pong kausapin. So pag kayo nagpupunta sa barangay, ano ang napapagkasunduan ninyo? Uuwi po sa kanila yung bata. Kasi po, right po nila yun bilang magulang. Kaya lang po kasi, ganun pa rin po yung nangyayari, paulit-ulit na lang po. May isang pagkakataon daw na sabi ni Karen, o sige, kung gusto mo ikaw mag-alaga, magkapirmahan tayo, wala na akong pakialam sa anak ko. Ayaw mo naman daw, ano ang gusto mong mangyari? Matutunan po nilang mahalin yung bata, yung hindi na po nila sasaktan. Yung pag-aralin po, yung hindi pa pagtrabahuhin. Nag-aaral siya, siyang ayaw umuwi. Wala awa po ko sa bata kasi po iba na po yung iniisip ng bata. Nag-ano na po siyang magpakamatay, ganun po. Kaya po ako nag-message sa CIA. Anong sinabi niya? Sabi niya, tita, salamat sa lahat. Hindi ko na po kaya. Sabi ko, bakit ka magpapatalo sa problema? Ang lahat ng problema may solusyon. Anong Ayun sabi po. ng bata? Sa awa naman po ng Diyos, nakikinig naman po sa akin. Ang hangad lang din po niya yung maano siya bilang bata. Kasi po sa loob po ng bahay nila, parang hindi po siya welcome. Siya lang nagsasabi nun, siya lang nag-iisip nun. Nasa bahay na po siya. Sasabihan po siya ng mag-asawa na, ba't ka pa umuwi dito? Tapos yung mga kapatid niya, din po yung pakikisama. Saka po, lagi po nila binabanggit na hindi daw po nila anak yung isa. Kanya nang galing Yung lalaki po, hindi sa daw po amin nila yun. anak yung bata. May gusto akong maintindihan. Diretsahang pag-uusap ito, bakit tinatawag siyang pokpok ng sarili niyang ina at ama? Pag umalis po ng bahay, pagagalitan po nila, pag nakita po may kasabang kaibigan po, ganun na po yung inaano sa kanya. Hindi kasi nyo nakikita kung saan nagpupunta. Anong pinakamasakit sa lahat ng nangyayaring ito para sa'yo bilang tiyahin? Napakasakit po kasi po, napakabata pa po nun para lang danasin niya yung mga ganyan. Yung ganyan pong pananakit, yung pagsalita po ng di maganda. Nakikita ko po kasi mali po yung pagpapalaki po nila. Nakikinig si Karen dito sa ating pag-uusap. Ano ang nais mong iparating sa kanya? Sana tratuhin mo bilang anak, yung anak mo. Sa tingin ko naman pagka nagkaroon kayo ng open up sa isa't isa, maayos po yan. Oo, hindi niya kaya itratong ini. Alin, maraming salamat. Karen, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitanen Action. Nagpunta po ako dito para po ituwid po yung mga
pamimintang po sa amin mag-asawa tungkol po sa pananakit namin sa bata. Yung pong pananakit namin is hindi naman po namin totaling sasaktan yung bata kung tama po yung ginawa. Yung pong problema po kasi namin sa kanya is alis po siya ng bahay, hindi na siya uuwi. Magchat-chat po ako sa kanya, hindi niya po ako pinapansin. Bilang isang ina, nasasaktan po ako sa ginagawa niya. Kasi sa totoo lang po, Tito Boy, marami na pong pinapatay sa Binangonan. Puro kababaihan. May dalaga pong pinatay. Natatakot po ako para sa kanya. Isa pa po, yung pong pag-aaral niya. Iniisip po namin, pumapasok siya. Hindi mo nga binibigyan ng baon eh. Pag po mag-update po ako sa teacher niya, hindi po pumasok. Yung pong kinikita ng papa niya, pinagkakasya lang po namin pambaon, pangkain. Pag may sobra po, nagtitinda-tinda po ako para po may tawid namin yung pang-araw-araw namin. Karen, pero bakit sinasabi ng asawa mo na hindi daw niya anak si Carla May? Hindi po totoo yun. Siya po ang nagsasabi nun na hindi po namin siya anak. Hindi po tama yung sinasabi niya. So yung mga kwento na sinasabunutan, nginudngud niyong magkaibigan, naglabas ng kutsilyo, ito ay hindi Yung totoo. pong tungkol doon sa yung sa amin po magkaibigan, hindi po totoo yung kasi Tito Boy, nakaharap po ako nun eh. Siya po ang nauna doon sa mga kapatid niya maliliit. Sinaktan niya po kasi tapos inasar pa po niya. Ang ginawa po ng mga kapatid niya maliliit, binawian po siya tapos nagalit siya. Nung sinaway po namin siya, minura pa po niya ako ng patalikod. Hindi niya na po ako binigyang respeto. Bakit sa palagay mo sinasabi ni Arlene na sinaktan ninyong magkaibigan yung iyong anak? Yun nga po, hindi naman po niya alam yung punot dulo nun. Pero dapat niyo pinagtulungan. Pinagtulungan niyo na Ganun. pahiya Tapos yung yun bata po, pag nasa bahay po kami, yung mga gawaing bahay, kung ba po bang sasaing, iba po yung kikilos para sa kalan, iba po yung kikilos ng kaldero, maghuhugas, iba po yung sa bigas. Ang gagawin na lang po niya, babantayan na lang po niya yung sinaing. Pero Karen, alam mong menor de edad ang anak mo? Opo, Tito Boy. Pero ang akin naman po kasi siya lang po yung bukod tanging makakatulong ko po sa bahay namin. So isang beses, naglayas, halos isang buwan, natagpuan nyo sa bahay ni Arlene. Hindi po siya totally yung buong buwan na yun na doon naglagi. There nakarating pa po siya ng Kainta kung saan po siya. Palipat-lipat, pero Opo. doon siya nagtapos. Ano ang nangyari nung nalaman nyo na naroon siya? Nagpatawag po ako ng sa barangay para po magkaayos-ayos nga po kami. Tinatanong ko po kung ano pong problema. Sabi ko nga sa kanya, pwede po natin pag-usapan sa bahay. Sasama po siya sa amin pag-uwi. Mga ilang araw lang po, aalis na naman, hindi na naman po uuwi. Tinachat ko po siya, hindi siya nagre-reply na i-block pa po niya ako. Karen, ano kaya ang problema ng anak ko? Yun nga po, Tito Boy, rin yung palaisipan sa akin kasi tinatanong ko nga po siya para maituwid ko yung At ang sinasabi pagkakamali ko. Ang lagi po niyang sagot sa akin, wala po. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay. Nababahala si Arlene dahil sa pananakit. Hindi naman nga po namin siya sasaktan kung tama po yung ginagawa niya. So, tinatanggap mong sinasaktan niya siya. Sinasaktan po namin siya pero hindi po totaling as in pananakit. Anong klaseng pananakit? Pananakit po ng pagdisiplina. Kahit naman po sinong magulang, pagpupuno na, talagang sumasabog po. Napapalo po namin talaga. Totoo ba yung kwento na yung kapatid ng iyong asawa ay nasaktan din ang iyong anak? Opo, totoo po yun, Tito Boy. Hindi ko po itinatanggi yun. Kinausap ko po yung asawa ko na baka naman pwedeng pagsabihan mo yung kapatid mo na wag naman saktan. Pinagsabihan naman po yun ng asawa ko. At hindi na naulit yun? Hindi na po. Bilang isang ina, sino po bang ina ang gustong saktan ng ibang tao ang anak? Nagagalit ka kay Arlene? Aminin ko po, may sama po ko. Dahil? Kasi po, yun nga po, yung tungkol po dun sa pag umalis po yung anak ko, dun po sa kanila dumediretso, tapos mag-chat po ko sa kanila or magte-text. Ang isasagot po sa akin ng mga anak niya, wala dito. Baka naman gusto lang protektahan at mahal lang ang anak mo ng kanyang tiyahin. Bilang ina, syempre gusto ko rin pong malaman ko nasan yung anak ko. Marami na nga pong napapahamak sa Binangonan. Anong nais mong sabihin kay Arlene? Nakikinig siya. At Arlene, gusto ko sanang maayos natin to. Ayoko na nung may samaan ng loob. Tapos tungkol yun kay Cheche, sana pagka yung nandyan, matik naman
please lang, paki-inform kami para alam namin na talaga nasa inyo. Anong nais mong sabihin sa iyong anak? Na alam kong marami ka sama ng loob sa amin. Marami na rin akong sama ng loob sa'yo, pero alam mo kung hanggang kailan ako nagpapasensya. Alam mo yung pasensya ko, kung gaano kahaba. Kasi nga, mahal ko kayo. Tsaka yung pag-aaral mo, alam mo, lagi kong iniisip yan para sa'yo. Graduating po kasi siya, Tito Boy, ng grade 6. Anong dasal mo sa Panginoong Diyos? Maayos po yung pamilya ko. Yung... Karen, maraming salamat. Ito po ang case-to-face dito po sa Kaitana in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Arlene. Narito naman po ang inirereklamo, si Karen. Ate Pia, Kuya Alan, si Arlene at si Karen. Isa sa pinakamahalagang regalo sa atin ng Panginoon ay anak at pamilya, di ba? Ang maganda sa pag-uusapan natin ngayon is that nakita ko may openness kayo mag-usap eh. May pagdududa lang yung pagdidisiplina mo kung mahal mo talaga or kung lumalampas. Ikaw naman, hindi ka naman nagdududa na mahal din ni Arlene anak mo, pero parang may pagdududa ka rin kung nilalayo sa'yo. Yes po. So doon natin umpisahan. Yung sinabi mo kanina, anong gusto mong iparating kay Arlene? Andiyan si Arlene? Gusto ko po iparating kay Ate Arlene na sana po pag nandun, inform po nila kami. Para hindi po kami nag-iisip na kung saan po namin nahanapin yung bata. Hindi naman po talaga siya totally sa amin dumediretso once po na umaalis po sa kanila. Minsan po nakikita ko na lang po nasa labasan. Tsaka ko lang po malalaman na nasa lugar ko po pala. Kaya po pag nag-chat po siya sa akin, kung nandun po yung anak niya, wala po talaga sa bahay namin. Pero pag nalaman mo naman, Karen, na sa kanila, ang feeling mo naman at least safe siya. Opo naman. Alam mo naman, Arlene, na natutuwa naman siya na wala sa kalye o wala sa mga kaibigan niya pag nasa'yo. Hindi ko po sa kanya kasi ayaw niya po sa akin i-stay yung anak niya. Kaya po, binabarangay niya po ako pag nalalaman niya kinukup ko po. Kasi teenager yung bata eh. Minsan, pag lumayas, mas mabuting nandun na sa auntie Yun niya. nga po. Yun po yung gusto kong malaman. Pag umalis po siya ng bahay na doon lang po sa bahay nila umuwi. Hindi na po kung kani-kanino nakikitulog. Pero syempre, ang dating kay Arlene, pag sinabi sa'yo nandun, gusto mo pa uwiin kagad. Hindi naman po. Kasi yung description mo, parang up and down yung relationship mo sa bata, and then yung description niya kanina na nag-iisip na ng medyo mabigat eh. Ngayon mo lang narinig yan? Opo. Hindi po umuwi yung bata kaya hindi ko po siya natatanong about dun po. Kaya mabuti nang may nakakausap siya, di ba? Opo. Pero iba kwento niyo sa pananakit eh. Ang kwento niya, pandidisiplina. Meron pong child abuse na emotional. So the words you use and the tone you use matters. Opo. So Arlene, sa iyong palagay talaga, hindi ordinaryong pagdidisiplina. Opo, sobra po. Lagpas na po bilang pagdidisiplina po ng isang magulang. Pwedeng marinig sa'yo na ano yung nakita mo para masabi mong labis na ang pagdidisiplina. Yung pagpalo po at pagbato po ng bagay na nakakasakit. Saan daw siya pinapalo? Kahit saan po tamaan. So nasasampal din, nababatukan. Anong sagot mo doon, Karen? Nagagawa po talaga namin yun. Pag yung sobra na po siguro yung galit kasi mahirap po talaga siyang pakiusapan. Kung saan tinatamaan, ay magdidetermine kung child abuse yun. So kahit anong galit mo, pag sampal na o batok o tinamaan na dito, kayo na ang mali nun. At sa batas, hindi ordinaryong pagkakamali. Child abuse na yon. Dadating ang time, papailan talaga kayo ng kaso. And for your information, walang karapatan ang barangay na aregluhin kapag ka ang kaso ay bawsi o child abuse. Pag sinabi ng magulang, dinidisiplina ko lang, you take their word for it, di ba? Kasi gusto mong magkaayos. Pero pagka parating nasasaktan, pati yung bata, sakit na yon nung nananakit sa kanya. Pero willing ba kayong mag-asawa na mag-commit na hindi nyo sasaktan ng ganon? Opo. Kasi yun lang naman ang nirereklamo ni Arlene. Karapatan mong magdisiplina, pero may hangganan yung pagdidisiplina. Arlene, ikaw ba may advice kang mabibigay sa kanya? Paano sila magkakaayos mag-ina? Mag-open na po sa isa't isa. Tsaka yung mahinahon pong usapan. Maano po yung bata na parang hindi siya welcome sa family nila. Matatanggap mo kaya, Karen, na hindi pananaw ni Arlene yon
Pero yun kasi kwento ni Maaring hindi totoo, pero ang pananaw niya talaga, hindi siya welcome sa inyo or hindi mo siya tinuturing na anak. Kasi pagka na-recognize mo yon, hindi ibig sabihin that that's true. But mas iiba approach mo. Kasi di ba ang teenager naman dumadaan sa maraming pagbabago sa buhay. 14 ba? Tama? Yes po. Hindi mo alam yung pressures niya sa school, pressures sa barkada, Yes. pressures sa social media, di ba? Nasabihan mo talaga siya na pokpok ka. Opo. Gawa po dun sa mga picture niya po. Part lang po ng post ng bata is eto lang po. Tapos yung pinaang cleavage, labas. Naintindihan ko yun, anak. But ang point ko, hindi ba pag tinabi mo anak mo, alam mo, sabi mo, anak, alam mo, kung gusto mong respetuhin ka ng iba, respetuhin mo rin sarili mo. I just want to keep emphasizing, yung child abuse, hindi lang po yun yung physical. Yung verbal din, yung words na ginagamit, yung tono na ginagamit. Gusto ko lang iliwanag, Arlene, meron kang nabanggit na masyado siyang pinapagtrabaho. Ano ba yon? Nagtatrabaho po siya para po makadagdag po sa pambaon po niya. Nagtatrabaho saan? Sa ano po, kapatid po ng asawa niya po. Ano yung trabaho sa kapatid? Nagtitinda po ng palamig. Kaya lang po kasi panggabi po yun mas delikado po. Kasi alas 12 na po umuwi. Anong sagot mo doon, Karen? Yung time po yun na wala pong trabaho pa yung papa niya. Kumbaga po gusto rin pong tumulong nung tito niya. So kung walang trabaho papa niya, ba't hindi yung papa niya magbenta ng palamig? Bakit yung Hindi anak po na kasi sila magkasundo nung kapatid po niyang yun. Nagkusa si Cheche or inutusan niyo si Cheche? Siya po mismo ang nag-ano rin sa tito niya. Nung makahanap po ng trabaho papa niya, sinabihan ko na po siyang wag na magtinda. May sinabi ka na pinapagtrabaho siya sa bahay. May gusto ka bang ipahiwatig na pino-overwork ang bata? Porket siya po yung panganay, siya na po yung gagawa lahat. Si Cheche, panganay, ang kasunod ilang taon. 12 years old po. Hati-hati sila sa gawaing bahay. Opo, opo. Bilang isang nanay at bilang isang boss ng sarili kong opisina, kung kanino kakampante na magagawa yung trabaho, siya yung uutusan at uutusan, tapos baka napakabigat na. Hindi bawal na mag-utos ng bata sa gawaing bahay. Pero check mo din yung sitwasyon nyo na nakakatulong din yung iba. May tawag nga dyan substitute mother. Kasi yung parang ang panganay, ate din ako, kaya alam ko yung feeling na yun. Talagang napapasa sa mga ate ang trabaho ng nanay. Ang dating pananaw, yung gawaing bahay, puro sa babae. Gender equality tayo, which means na gusto mo rin may time ang babae makapag-aral. May time din yung lalaki na matuto din sa gawaing bahay para tulong-tulong. Para yung mga anak mong lalaki, pag naging mga binata at may edad na yan, marunong din tumulong sa bahay sa mga future na mga asawa nila. Tsaka maganda rin kung may opportunity na isulat ang mga obligasyon ng mga bata. Pero recommendation yan ng may experts para nakikita mo rin na, para palang napunta pala dito sa isang anak ko lahat. Karapatan at obligasyon ng isang magulang na pangaralan ng anak niya. Hindi pwedeng pakawala tayong mga magulang at hindi natin pinagsasabihan yung anak natin kung ano yung tama, ano yung mali. Pero yung paraan ng pagsabi, yan ang napaka-importante. Ang laki nung pressure sa ating mga magulang na unahan natin na tayo ang laging may respeto at laging kontrolado. Kasi pag tayong nawala ng control, ang hirap asahan na yung anak mo magkokontrol. Magsasalita din niya ng walang respeto, magsasalita din niya ng bastos, baka nga magbitaw din ng salita na hindi maganda. Arlene, no? Hindi niya trabaho maging kaibigan ng anak niya. Yun ang paniniwala ko. A parent's job is not to be a friend. A parent's job is to be a parent. Kasi magbibigay ka sa mga anak mo ng payo, ng instruction na minsan hindi nila gusto. Pero yun ang trabaho ng isang magulang. Pero para marespeto niya yon, kailangan you are respectable also. Hindi yung may kasamang pambabato, hindi yung may kasamang pagmumura, kasi hindi ka niya rerespetuhin. Kung kaya natin siyang bigyan ng family counselor, kasi madaming magulang na katulad mo, medyo naliligaw na dahil hindi mo na alam kung paano kontrolin yung bata. Pero sometimes yung bata hilong-hilo din, hindi rin niya alam kung saan niya ilalagay yung sarili niya. Sa isang nanay na may time at may energy pa, kaya nga mahirap pag maraming anak, kaya family planning, ang una kong payo sa mga hindi pa nagkakaanak, may time ka dapat na, kamusta? Kailangan mo alamin. Ba't anak? Ano may tutulong ko? To wrap it up, pareho naman ko nakikita yung concern sa inyong dalawa, no? May binanggit ka na, pag meron ka, nagbebenta-benta ka, anong binibenta mo? Mga kakanin po. So kung tutulungan ka namin sa pagnenegosyo, makakatulong to sa pamilya mo. Yes po.
kailangan may commitment ka rin, may obligasyon ka rin. Nakakausapin mo talaga asawa mo na kahit anong tindi ng galit nyo, magsa-stop kayo sa pagdidisiplina. May kasabihan ang nagsabi nito si Einstein mismo isa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Sabi niya, ang stupidity daw ay may ginagawa kang paulit-ulit, pero ine-expect mo, iba yung resulta. Kung parati na kayong nag-aaway, parati mo na sinisigawan, parati din lumalayas, ba't mo ine-expect na pag sinasaktan mo pa rin or pagpapaluin mo, magbabago? So yung sasabi ni ate na hanap kami ng family counselor, uupo, kakausapin yung anak mo, then kakausapin kayo mag-asawa, tapos magpro-propose yun ng path forward kung paano nyo maayos. So, Arlene, willing siya mag-commit ngayon na hindi na niya sasaktan. Willing ka rin makipagtulungan sa kanya. Opo. So, kami naman, may kakausap sa'yo mamaya. Kung talagang magbebenta ka ng kakanin, makakatulong sa'yo. Pero, every 2 weeks, magtatanong kami kay Arlene kung kamusta na kayo mag-ina. And tandaan mo, 5 pa yung anak mo. So, napaka-importante din na kausapin mo yung asawa mo na pag dinisiplina nyo si Cheche, dapat hindi nakikita nung iba. Kasi pag nakita ng mga mas batang anak, iba na tingin nila sa ate. Hopefully, a professional, a family counselor can help. Kuya Alan, para tapusin natin ito, masama pa rin ba ang loob mo kay Arlene? Medyo gumaan-gaan naman po. Pero may konti pa rin. At anong pinanggagalingan ng konting sama ng loob na yun? Naniniwala po kasi kagad sila doon sa sinasabi ng bata. Hindi po nila muna inaalam yung punot dulo. Ang sa akin lang, sana naman, pag nagsalita sa inyo yung bata, alamin nyo muna. Bakit namin siya na pagalitan? Bakit namin nagawa sa kanya yun? Kasi sa totoo lang po, pag nasaktan po nung ama nila, yung mga bata, nag-aaway din po kami mag-asawa. Arlene, may nais kang sabihin? Sa akin lang naman po sana po tratuhin na nila yung bata ng tama po. At anuhan po nila ng pagmamahal. Parang nakukulangan po kasi yung bata sa pagmamahal. Ako last comment lang. Ang naiisip ko, 1 buwan halimbawa, nawawala si Cheche. Yes po. Ako may nanay, lahat tayo may mga nanay. Importante sa akin yung leksyon na kung nakaya ninyong mag-asawa na hindi makita ang inyong anak ng 1 buwan, anong mensahe na naipadala yon sa inyong anak? Kasi palipat-lipat na sa mga kaibigan hanggang nakarating sa tiyahin. Ang intensyon mo ay disiplinahin kasi ang daming nagagahasa, ang daming napapatay sa ating lugar. Yung intensyon, hindi ko pagdududahan. Pero yung pamamaraan ng pakikipag-usap sa anak, ay maaari yun ang sumusugat. Kasi sino namang anak ang ayaw umuwi sa isang masayang tahanan? Ang expression of love nyo, yung pagpapakita nyo ng pagmamahal, iba ang dating doon sa bata. Kaya she finds peace doon sa labas ng bahay. Mahal na mahal mo ang anak mo. Yes. Hindi ako magdududa. Mahal na mahal ka ng anak mo. Hindi lang kayo nagtatagpo dahil ang lingwahe niyo iba. Yun. Kami ay katuwang nyo at kasama na mabuo yung pamilya. No? And babantayan namin at abot na makakaya, makakatulong. Pati sa'yo, Arlene. Karen, salamat. Arlene, salamat. Thank you po. Marami pa tayong kwentuhan na magaganap sa pagbabalik po ng... Natupad na ang hiling ni Arlene na magkabati ang mag-inang sina Karen at Carla. Umuwi na si Carla sa bahay ng kanyang nanay at hinihintay na nila ang araw ng kanilang counseling para tuluyang mapaghilom ang mas malalim pang sugat ng kanilang relasyon. Para naman madagdagan ang kita ng kanilang pamilya, binigyan ng Cayetano in Action si Karen ng dagdag na puhunan para sa kanyang ihaw-ihaw business. Nagpapasalamat po ako at ako po'y natulungan ni Ate Pia at ni Kuya Alan. Hangad ng Cayetano in Action na tuluyang mangibabaw ang pagmamahal sa kanilang tahanan. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action, Boy Abunda. Maraming salamat po. Bayan, panoorin po natin ito. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa aning mag-ina. Salamat, Ate Pia. Salamat, Ate Pia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin sa katabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa. Sa magulang ko. Salamat sa partner ko. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya
Sa loob ng halos 2 dekada ng pagiging isang public servant, inuuna niya ang kapakanan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga batas na nakakatulong lalo na sa mga kababaihan at kabataan. She is a great woman leader. Ipinapakita niyang ang babae kayang umabante. Tunay siyang isang Pinay in action. She is an incredible lawyer. Sa malawak na kaalaman niya sa batas, maraming mga kababayan natin ang nakikinabang at natutulungan. Pero higit sa pagiging isang senadora at abogada, isa rin siyang maaasahang kaibigan, mapagbigay na kapatid, at isang mapagmahal na ina. At patunay dito ang ilang mga taong malapit sa kanyang puso. You can never put a good man down, as they say, because you are a champion. Champion in so many ways. First, you carry the legacy of intellectual prowess and devotion to country what your father, Compañero, has started. Second is your dedication to service to country. And of course, your concern for those most in need. You are a champion for us. Thank you so much. Our prayer is that you will always treasure Tuloy as your own family because we do look at you as a precious member of our family. Happy birthday, Senator Pia! Thank you for supporting us! God bless you! Champion kasabuhan, siya kaya kay Talo. Dahil sa ang tulay upang mapangabot ang mga bakang may mayit na ako doon. Dahil sa palabakan po ang Operation Plan at ang mga bubuo nito. Greetings from Malipay Kids. Ang wish ko po sa iyong birthday mo ay bigyan ka pa ni Lord ng musog na pangangatawan at mahabang buhay. Sana po marami ka pang bata na kagaya namin na matulungan. Happy birthday to you. Today we celebrate the gift of your life. Your passion for sports is so contagious. Hi, Tita Pia. Happy birthday. Champion ka sa puso ko kasi nung first time ko humingi ng tulong sa'yo, you never hesitate to help me. So now, I'm still chasing my dreams sa tennis. I'm very, very thankful for you, Tita. Champion sa buhay ko si Senator Pia because she never really failed to help athletes, not just me. She gives you that tough mom vibe. Ang pinagpapasalamat ko kay Senator Pia is definitely the representation of athletes in the political world. Personally, maraming salamat to Senator Pia for being such a good friend. Hopefully work is not as stressful as it is. I hope that you're able to take some time off and maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Pia, sa napakahabang panahon at walang humpay na tulong at suporta mo sa UP football teams, lalo na nung panahon na nagkasakit si Rogie. Salamat din at inalay mo ang iyong tahanan sa ilan nating mga UP women's football team players noong panahon ng pandemic. Tinuring mo silang sarili mong anak. Wish ko sa'yo sa birthday mo, Ate Pia, ay patuloy ang iyong magandang kalusugan. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagdarasan niyo po sa aming mga atleta. Kayo po ang tunay na champion. Hi, Mom! Happy birthday! Thank you for everything you do for our family. And thank you for being an inspiration and role model to not only us, but so many other people. We love you! Love you! Mwah. Happy birthday! Maligayang kaarawan. Happy birthday, Pia! Happy birthday, Pia! Lahat kaming nagmamahal sa'yo, nagpapasalamat sa lahat ng naitulong mo. Tunay na ikaw ay isang Pinay in action. Pero sa aming mga puso, ikaw ang nag-iisang champion. Maligayang kaarawan, Ate Pia!
Dito tayo, Kuya Alan. Kala kasi niya pa yung kapatid. At saka napakahirap ipaliwanag. Dating kapatid. May surprise yun. Ganun ba? Hi, Chris. Grabe naman kayo. Lucas, Chris, maraming salamat. Of course, Team PSC. You have to make a wish and then blow. There. Okay. Oh. Yay! Thank you! Dali muna. Ako pa lang sa'yo, right? I just texted him. I'm like, oh, how sure? Because he just arrived. I was like, oh, how? Natulog ka ba ng maayos? But it was so hard to explain. Ano bang gagawin natin? Saan ba dito talaga uupo? Attorney Abby naman, oo, binago na ko namin ang kaseta. Ang hirap. Let's start with Lucas. Lucas, hey, guys. thank you for being here. What's your wish, Mom? I wish for her to have a good life, and so she doesn't get stressed in work. And that my son doesn't stress me out. Wow. For being a good son. Thank you, Lucas. Chris, who just flew in. Yeah. I know P was surprised. Ate P was surprised. What do you want to tell her? Well, this is almost 50 years of friendship. It's such a blessing. Mga 45 naman. Yeah, it's such a blessing to have a friend like you. Can I just tell you what our friendship is like? He used to bike to my house. I was about 12 years old. He's about 14, right? Yeah. And then, pero sobrang strict ng daddy ko. So, magtatago muna siya sa puno. Antay niya makalabas ng bahay yung daddy ko. Tapos, meron pang watchtower doon. Like, you would have loved it. Like, tower. Yung sa security tower. Tatayo siya dyan, maupo siya doon, antay-antay hanggang makalis daddy ko. Tapos minsan tulog pa ako, papaluto na yan ng omelette sa kusina namin. Kumakain na ako, natutulog pa na siya. No, but then through the years, and he moved to the US, and then when our dad was sick, siya lang yung friend ko doon because he was living in LA. He lives in LA, and doon nagpagamot yung daddy ko. So, it's been through so many parts of my life despite the distance. So, pwede kayo magkaroon ng tunay na kaibigan kahit magkalayo. That's true. I'm so happy. I'm blessed. Chris? Happy birthday. Your birthday message for Ate Pia? In just this friendship, it means a lot to me, you know, and I hope it never ends. Yes, yeah. Mula naman sa Team PSC, sino ba ang spokesperson? Yeah. PSC Championship, of course, in all the tournaments that you will join. Good health all the time. And we want to thank you from all of us for always being an inspiration sa Senate with how you work and yung advocacies that you always push for. And you always raise the bar for us. So we hope that our team gets to continue to fight for your advocacies together and to win more championships sa paddle. Kailangan. Yeah. baka maiyak po kami. Either way, baka maiyak kami. Kasi, patawa ka na lang, Chef. Get the tissue. No. Okay. I've been with the family, Tito Boy, for 30 years. Actually, last Feb. So it's my 30 years with the family. I started with the dad. And then, after the dad passed away, I started working with San Pia. For me, he's been like a sister, a friend, and like, I don't know, kami na, ups and downs. Alam ko na yun. All the time, yun na yun. Alam all of the above. All of the above. Alam ni Ma'am Pia, ni PSC, na hindi lang ako yung staff. Ako, friend, ano ko na siya, parang sister. Parang part of my family. Parang, ayun na. Tapos, I just wish her happiness. Maraming salamat. Ngayon naman ay si Kuya Alan. So, ako ang na-learn ko recently, it's all about hunger. So, I saw her, when she's hungry for excelling, nag-excel siya. So, she's hungry to get rid of unhealthy things like tobacco and too much sugar. She gets it done, no? So, ang wish ko sa'yo, yung
you continue to hunger for the Word of God, hunger to change, transform the country, hunger to help young people sa kanilang pamilya, sa sports, sa health nila, no? Kasi nakita ko, pag nandyan yung hunger sa'yo, nagagawa talaga. So we're proud of you, and sana makita mo that people do love you and do appreciate all that you're doing. Napakahirap naman magbigay ng mensahe. Mag-paddle na lang tayo. Oo nga. Abi, ganito na lang sasabihin ko. Saan ba ako mag-uumpisa? Dati humahanga lamang ako kay Ate Pia, pero ngayon mahal na mahal ko na. No, I'll put it this way. I am happy to be where I am. I'm happy to be who I am. But if I were a woman, I would have loved to be you. Oh my gosh! Diba? Totoo yun. You know, the commitment, the generosity, lahat-lahat na yung kabuuan. Lahat na yung kabuuan. Ate Pia, it's your turn now to deliver your birthday message sa ating bayan, sa iyong mga kaibigan. Well, first of all, I was super surprised. Sabi ko, bakit ba puro mukha ako yan dyan sa salamat na yan? Pero ba meron ngayon? You know, sometimes in my position, I don't know, baka ikaw, Kuya Boy, I'll feel it. Nasasanay ka din naman na you don't really expect anything in return because yung public service is something na, in a way, it's a calling. And once na tinanggap mo yon, which tinanggap ko 20 years na, ang hirap na nag-e-expect ka pa ng something kasi you'll be disappointed. Like, friends will disappoint, colleagues will disappoint. Work. Yeah, you know, just a lot of things ikaw kasi yung nagbibigay ng public service. So once in a while, pag ikaw naman na-surprise ng ganito, syempre nakakatuwa naman. And I really, really appreciated everybody. But in my day-to-day life, ako naman, I just really strive for balance because even though pinili ko yung public service, I know from my training and upbringing na yung daddy ko kasi very balanced yun eh. I can perform better if balanced din ako. So to end, I always give thanks to God, and for those who want to say a prayer for me, ang hihilingin ko lang is that let's pray for leaders that are truly dedicated to the welfare of the Filipino people because this is the only country we have. So yun ang birthday wish. Maraming salamat. We say happy birthday at maraming salamat. Happy birthday! Happy Pia! 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 Bigyan ng cake yung mga yan. At magbabalik po ang... Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action, Boy Abunda. Narito po tayo ngayon sa Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? At narito po ang ating unang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, meron lang akong tanong. Kung ang isang empleyado po ay sumasahod ng 50,000 every month, pero hindi niya nakukuha yung ganong halaga kada buwan dahil daw sa tax deductions, tama lang po ba ito? Yes or no? Yes, kasi nasa batas natin na it's the government's right and the people's obligation to pay tax. Pero may mga exempted na amount, pero ang 50,000 covered talaga yan. So, ang matatanggap mo, automatic yon, less tax. Normally, pag minimum wage earner ka, hindi mo na iniintindi yun kasi exempt ang minimum wage earner. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, kung dapat po palang binabawasan ng income tax yung sahod ng mga empleyado, bakit po yung minimum wage hindi binabawasan ng tax? Tama po ba to? Yes or no? Yes, tama. Kasi explicit sa batas na pag minimum wage, hindi ka magbabayad. And also, if it's less than 250,000, walang isisingil, walang amount na isisingil sa'yo.
It's because taxes should be progressive and equitable, di ba? So, syempre, mas mataas ang sweldo mo, mas tinataas nila yung tax. Maraming salamat. Ito'y ating napapag-usapan bago natin itanong ang ating pangatlong katanungan ay dahil po ang Marso ay Tax Awareness Month. Kuya Alan, Ate Pia, yung uncle ko po kasi namatay. Pagbabayad din po ba ng tax ang patay? Yes or no? Very good question. And pag inisip mo, di ba, parang yumaon na nga, may Nagbayad obligasyon pa. Iko-qualify ko yung yes, ha? Kasi may obligasyon pa na magbayad, pero yung estate niya, hindi siya. Okay po. So, halimbawa lang, ha? Of course, kung wala naman siyang tax liability, meaning namatay siya na wala siyang properties, halimbawa na ililipat, edi walang babayaran. Or kung mas malaki pa utang niya sa ipamimigay. But let's say, may mga negosyo siya, may mga properties. So may mga transfer taxes yan, maaring may estate tax. So ang magbabayad niyan yung estate niya. Pero just because yung tao ay wala na sa mundong ito, hindi ibig sabihin na wala nang babayaran ng buwis. Kaya tama yung sinasabi nila na sa mga panahon ngayon, hindi lang mahal mabuhay, mahal din mamatay. Hindi po, salamat po. Actually, Kuya Boy, baka hindi alam ng mga tao, sino si estate? Ano yung estate, di ba? The estate is a juridical person. It means, isa siyang kinikilala ng batas na hindi siya tao, hindi siya hayop, pero meron siyang mga obligasyon. Yan yung estate. Yun yun. It's a imaginary... Parang korporasyon. Parang imaginary na corporation na siya ngayon ang namamahala dun sa mga pinag-iwanan nung namatay. Tapos mag-a-appoint yan or may pwedeng pag-usapan ng mga anak or the court can appoint kung sino yung administrator ng estate. Kung mayaman yun, di ba? Sa mga pelikula, the point is, pag namatay ka, wala na yung katawan mo, pero yung estate mo nandyan at yun yung mamanahin ng mga anak and heirs. So, bago sila magmana, kasama sa unang mga babayaran dyan yung mga tax. So, ang estate is not a formal organization. No naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, recently po, nagregalo ako sa parents ko ng lupa. So, ang kaso, yung BIR, bigla po kami sinisingil ng buwis. Bakit po ganun? Pag po pala nagregalo ka na ng, say for example, lupa nga po, kailangan mo bang magbayad ng tax para doon? Meron po bang ganun sa batas? Yes or no? Yes, meron talaga. So, niregalo mo yun, so it's basically a donation. So, it's a donor's tax. Magpasalamat ka kasi dati, I think it was 20 or 30%. Now, it's just 6%. Now, what is the reason for that? Katulad ng pag-explain ni Alan, no? It's always a balance between government and the people na kailangan maningil si gobyerno, pero kung sobrang taas, which it has been for many decades, wala rin nagbabayad. Tinatago, paikot-ikot. So ngayon, 6% na lang. So meaning to say, kunyari, worth 1 million yung lupa. Dati, babayaran mo doon 200 to 300,000. But now, it's just 6%. To be clear lang ha, taxable siya if the gift is more than 250,000. So kung yung lupa is valued more than 250, so kunyari, 1 million and 250. Exempt si 250, si 1 million yung matatax. Thank you so much po. Ganun pala yun. Our last question. Kuya Alan, Ate Pia, bilang napag-uusapan yung taxes, may penalties naman po ba ang hindi pagbabayad ng buwis? Yes or no? Sa tanong mo, ang sagot, yes. In fact, pag tinignan mo yung batas, yung iba may criminal penalties, may kulong. Yung iba may confiscation. Yung iba naman ay surcharges, penalties. Kasi nga, sinasabi nila no, sa lahat ng pagtuturo ng batas, sa lahat ng law books na lifeblood ng gobyerno ang taxes. Ang trend talaga is to try to make it more in penalties and civil. Pero meron pa rin tayo kasi lalo kung may fraud. Pagka niloloko mo, tinatago mo, income mo, etc., hanggang ngayon, meron pa rin mga iba na may criminal na penalties dyan. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Maritim. Sir Boy, may pahabol ako sa Maritim. Yes. Ang tax ay para lang magkapondo ang gobyerno. Yes or no? Yes. Sa audience, sinong yes? Sinong no? Okay. Sinong hindi nag-roll on kaya ayaw magtaas ng tax? In general, ang tax ay para kumita ka. Pero pwede din siyang pang-public policy. So for example, si ate ay isa sa mga kampiyon natin sa sin tax. Kasi pag tinaas mo ang tax sa ilan mga bagay na nakakasama sa lipunan at sa kalusugan katulad ng paninigarilyo, hopefully less ang bibili and then mas malaki din ang pupunta sa atin mga ospital, sa mga Medicare. So technically, ang sagot is no because pwede din siyang pang-policy. So maraming salamat. Tayo maraming natutunan na naman sa Kuya Alan at Pia, yes or no. Alan, Pia, Pick.
ang susunod. Sa pagbabalik po ng... Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action. Alan Pia Pick. Marami ang mananalo ng maraming papremyo, pero lahat mag-uwi ng regalo. Ang ilan sa inyo ay mananalo ng 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000, and 10,000 pesos! Okay, tayo tayo. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 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 Dali lamang. Handa ka ba manalo ng 10,000 pesos? Siyempre! Ano naman ang gagawin mo pag nanalo ng 10,000? Pa-birthday sa anak ko. Oh, ang ganda yan. Marunong ka ba talaga mag-Alan Pia Pick? Okay lang po. Okay lang. At pag pinalad kang manalo ng 10,000 pesos, anong gagawin mo naman? Siguro pambili na lang po ng pangangailangan. Sige. Importante. Diyan lamang kayo dahil dito tayo muna magsisimula. Alam niyo ba na napakaganda niyo? Alam niyo ba na kayo'y may dating? Of course. Of course. Yan ang gusto ko. Sa atin. Ikaw ba'y handa ng makipagtunggali sa Alan Pia Pick? Pag ikaw'y nanalo ng 10,000, ano naman po ang inyong gagawin? Budget sa bahay. Budget sa bahay. Ikaw naman, Jonalyn? Pambayad ng ilaw, ng tubig, tapos ng tuition. Oh, okay. Sige. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Pero hindi ka uwi na walang premyo. Meron premyo si Ate Pia. Congratulations. Maraming salamat, Sunny Boy. Halika. Palapit na ng palapit Sabi na... ko, malakas ang fighting spirit. Ba, malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Okay. Ngayon naman si Ate Pia. Papatalo ko. Oo. Okay. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Ibig sabihin, malakas fighting spirit ni Ate Pia. Pero meron pa. Pero meron mo pa rin pagkakataong magpaikot ng ating ruleta. Bilang bonus. So, subukan mo asintahin yan 10,000 pa rin. Okay, Jonalyn. Magpaikot ka na ng ruleta. Go! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! Nanalo ka ng 5,000 pesos! Thank you po sa Cayetano and Action with Boy Abunda. Tsaka thank you din po kay Ate Pia, kay Kuya Alan, and Tito Boy. Thank you po! Ayan. Congratulations, Jonalyn. Ayan, sabi natin, walang umuwi dito na talo. Maya-maya lamang, bawat isa may regalo. O, dito naman tayo. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! April, congratulations. Thank you. Salamat, April. Ikaw ba, Erica? Handa ka na? Okay. Kanina nakita ko yung energy mo talaga. Gawin ka na. Sige. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Congratulations. Thank you po! Ayan, magpasalamat ka. Thank you po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Thank you po sa inyo, Tito Boy, Kuya Alan, and Ate Pia, and happy birthday po! Maraming salamat. Narin ang iyong friends. 10,000 pesos! Samantala, lahat po ay mag-uwi ng Hey Pretty at Ensaymada by La Luna. Yan po ang mga regalong iuwi ng ating mga kaibigan. Thank you very much. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia. Kuya Boy, kanina pa ako nagre-reflect dun sa atin face-to-face, di ba? Kasi makita mo naman, pareho nilang mahal yung bata
Pero yun nga, nagiging excessive yung pagdidisiplina. So, naisip ko, alam mo, ang pamilya at saka yung team. Diba yung concept of collaboration or teamwork diba? So, naalala ko lang na ang tatay ko, sobrang stricto talaga. But mami ko naman baliktad. Talagang hindi makapagbasag pinggan, napakabait. So, nung pinapakinggan ko kasi sabi nilang, pareho silang nagagalit sa anak, pareho silang nagdidisiplina. So, hindi ko nabigay na advice kanina yon. But siguro, just like a team sa sports, di ba? Kailangan usap, kailangan may pumapasa, kailangan may rumi-rebound, kailangan may nag-a-assist, may nag-shoot. Kasi nga, kung pareho kayo nung trabaho, you can miss something. So really, we hope for the best for all of the children, the next generation, napaka-precious na sa amin. Kaya tayo as a community, we have to raise the children as a community, as a team. Doon naman sa birthday ni Ate Pia, hirap na hirap kami kanina iset, ha? Clueless naman ako. Clueless naman ako. No, but thank you. I just want to say really, really thank you. Thank you for all that you are and thank you for all that you do for others. At tama ka, Ate Pia. We are at a generation when it is a necessity, it is a must, that we must produce the next leaders. Doon naman sa ang dami ko natutunan na naman sa buwis. Na ganun pala yun. Kahit namatay ka, meron ka palang obligasyon. Kaya excited ako lagi na nakikinig kay Kuya Alan at Ate Pia. Dahil ako'y umaalis dito sa palabas na ito na ang dami-daming baon. Katulad na lamang ng mga baon natin. Sana lahat ng napag-aralan natin sa batas, no? Sa buwis, sa tax, ay tumatax sa atin utak. Time again to say goodbye, Ate Pia. Thank you so much. And yun nga, it's time to say goodbye. Pero lagi tayong nagwawakas na inaalala namin ang aming amang yumao. As our father, the late Compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. So ako talagang nagpapasalamat ako sa Diyos kay Ate Pia. Happy birthday. Sa aking mahal na asawa, happy anniversary, 20 years. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Happy wedding anniversary, Kuya Alan at Ate Lani. Happy birthday, Ate Pia. God bless you always. At ang aking paalala naman sa lahat ay doon tayo lagi sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawala. Kita-kita tayo muli next Sunday. Dito lamang sa inyong paboritong programa tuwing hating gabi ng linggo, ang